Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Papa Alexander Donaldson Street. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay lumalago ka ba sa buhay spiritual? Ngayon po ating Bible verse itong po sa Psalm chapter 119 verse 18. Gusto po natin ang ating puso pisik sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na Your word, Lord, is eternal. It stands still in the heavens. O sa Tagalog, magpakailanman o Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Teaching number 1. Our Bible is translated from Hebrew and Greek. Ang ating Biblia ay sinalin mula sa wikang Hebreo at Griego. Ibig sabihin ng mga original na kasulatan ng Biblia ay hindi talaga sa wikang Ingles o Tagalog, kundi sa mga sinaunang wika. Hebreo para sa lumang tipan, Griego para sa bagong tipan. At dahil dito, mahalagang maunawaan ang bawat sari ng Biblia ay bunga ng maingat na pag-aaral at pagsasalit upang mapanatili ang uri ng mensahe ng Diyos. Teaching number 2. Our Bible is a product of 2,000 years of copying. Ating Biblia ay bunga ng may 2,000 years process ng pagkopya. Sa loob ng 2,000 taon, ulit-ulit na kinopya at sinari ng mga manunulat ang banal na kasulatan upang maipasa ito sa iba't ibang henerasyon. Maaaring may mga maliliit na pagkakaiba at textual variants. Ngunit pinapakita nito ng katapat ng Diyos sa pag-iingat ng kanyang salita upang manatiling totoo at mapagkakatiwalaan. Teaching number 3. Our Bible is the preserved Word of God. Ang ating Biblia ay ang napanatiling salita ng Diyos. Sa kabila ng mahabang kasaysayan ng pagsasari, pag-uusig at pagbabago ng panahon, nanatiling buo at buhay ang salita ng Diyos. Kaya patuloy ng Diyos mismo ang panatiling ang kanyang mga salita upang magsilbing gabay, liwanag at katotohanan para sa lahat ng mananampalataya. Application number 1. Place your confidence in God's preserved word. Ilagay ang ating pagtitiwala sa napanatiling salita ng Diyos. Sa mundong puno ng maling impormasyon at pagdududa, maaari tayong magkaroon ng kapanatagan at katotohanan ang Biblia ay mapagkakatiwalaan. Kapag naguguluhan at natatakot, balikan natin ang kanyang salita bilang ating sarili. Application number 2. Pursue diligent study of the Bible every day. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lang para sa mga pastor o guro sa simbahan, ay para sa lahat. Sa araw-araw na pag-iinitan, magbabasa ang panalangin, mas maunawaan natin ang kalooban ng Diyos at mas matitibay ang ating pananampalataya. Application number 3. Praise God for your spiritual growth and progress. Habang mas lumalalim ka sa kanyang salita, mapapansin mo rin ang mga pagbabago sa iyong ugali, pananaw at pamumuhay. Pagpasalamat ito sa Diyos dahil siya ang dahilan kung bakit patuloy kang lumalago sa pananampalataya. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.